parte ng reaction opinion itong post, The Best ka Inday Sara. Title, nahigitan daw kalokohan. Dali Oh, ito, pahayag ng Pangulo. Para sa akin, nahigitan na po natin ang nakarang administrasyon sa loob ng 3 taon. Ang galing ng ating presidente, best president talaga. Okay, say natin nahigitan. Depende kung anong klaseng pagkahigit. Nahigitan sa positive or negative. Dalawa yan. Positive muna tayo kung meron. Ano bang positive na nagawa ng administrasyong ito na mas nakatulong sa taong bayan kaysa sa administrasyong Duterte? Meron ba kayong maisip? Yung positive na nahigitan? Wala akong maisip eh. Mamaya baka may maisip ako. Ang daming negative, higit negative. Example, utang ng bansa. Ang Duterte administration, meron tayong pinagdaan ng pandemic, 2 taon yan. Meron tayong matinding gera, yung Marawi Seeds. Gumastos tayo ng malaki doon. Sa maraming pinagdaanan ng Duterte administration, kaya nakautang siya ng halos 6 trillion pesos. Kasi nung umupo siya, na namana niya sa previous, nasa 6 trillion ang ating utang. Nung umalis na siya, nag 12 trillion na. Kaya nga, 6 trillion ang utang ng Duterte for the past 6 years. Kaya lang, dumaan ng pandemic, dumaan ng Marawi Seeds, at build. Doon ginamit. Ang daming infrastruktura na napagawa ng Duterte administration na ako mismo saksi. Kasi yung farm namin sa bulubunduking parte ng Bukidnon, wala kaming maayos na kalsada, lubak. Pag upo ng Duterte, napakaganda yung paggawa ng mga tulay at kalsada papunta sa aming farm. Ngayon, ilan ang utang? 12 trillion ang utang ng bansa pagsimula ng administrasyong ito. Ngayon, 3 years pa lang, 17 trillion na. Naka 5 trillion na sila na utang. 3 years pa lang. Tapos, wala naman tayong pandemic. Wala mang matinding sakuna maliban lang sa korupsyon. Yung build better more na sinasabi niya, wala naman tayong makitang legacy project niya maliban yung Bukana Bridge na inaangkin niya. Ayan, totoo, nahigitan niya sa dami ng utang. Next, na nahigitan, korupsyon. Ang Marcos Jr. administration na ngayon, on the record, the most corrupt government in our history, according to ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Doble, triple kalala ang corruption ngayon kumpara nung Marcos Sr. administration. Sa mga surveys, Pulse Asia, anong result? 97% sa mga respondents nagsasabi talamak ang korupsyon ngayon, administrasyon ni Marcos Jr. Ganon din ang SWS, 84% sa mga respondents nagsasabi talamak ang korupsyon. Compared sa SWS survey pa rin ito, nung Aquino and Duterte administration, ang nagsasabi lang na talamak ang korupsyon, nasa 40% lang. Ngayon, 84, 97, talagang nahigitan sa korupsyon. Ano ba ang nakakahigit? Yung mga ito na, yung nangyaring budget deadlock na salamat sa Diyos at naayos naman. Sinasabi ni ex Senate President Drilon, ngayon lang daw nangyari ito.
na ang presidente nakikialam sa budget. Yung BICAM, I've been in the Senate for 24 years, sabi niya. It's only now that a sitting president nakialam sa budget. Anong pakikialam niya? Yung sinusuportahan niya ang DPWH na ibalik ang budget. Hinihikayat niya ang mga senador na sumang-ayon sa mga kongresista na ibalik. Yun mga ganyang na tinawag na ni ex-senator Drilon ang presidente na lame duck president. Wala nang kapangyarihan, wala nang magawa, wala nang asim. So hinigitan niya yung he is now becoming to be the most unpopular president. Dahil sa kanyang talamak na bagsak ng rating. WR numero. Anong rating niya? 21% lang yung kanyang approval satisfaction rating. Sa Publicos Asia naman, ang kanyang approval 22% na lang, ang kanyang trust rating 15%. Ayan, nahigitan sa negative yung pagbagsak ng kanyang trust and approval rating, samantalang si Tatay Digong maintain yung kanya. Pag-alis niya 88% ang kanyang approval rating. So itong sinasabi ng Pangulo natin na nahigitan niya ay negative ang dating, yung nalampasan niya sa paggawa ng hindi ka nice. Yan po ang aking opinion lang. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.